at sumama na kayo sa aming gala sa nag-iisang summer capital of the Philippines, Baguio City! Nako, nakakaloka kasi super late na nga ang pag-upload ko ng vlog na to dahil ito ay celebration pa ng food rakels ng aking jowa. Yes, at ito ay ambush. As in, biglaan talagang gala na pagdesisyonan lang tapos parang ganun na, pack up na agad. Mas natutuloy nga daw kasi kapag biglaan. Ganun din ba kayo? So comment down below na lang kung ganun din kayo. So nung nakita ko nga ang Argo na si Martires City, Cavite, alam ko na wala nang atrasan nito mga day. Totoo na talaga. So kasama natin ngayon yung mga kapatid ni jowa, pati ang kanilang mga Diyosawa. Papunta sa kanilang sistaret. Syempre dahil hindi naman kami magbabagyo ng nakamotor lang. Ang sakit-sakit pa yun, tsaka sa bitlog nun, oy. Going back, ang meeting place nga namin ay doon sa kapatid since nandun nga yung arkilahan or gagamitin namin sa sakyan. Gabi na kami bumiyahe para wala na masyadong checkpoint at wala na masyadong traffic. Kung kayo ay nakarating na sa Baguio, alam niyo kung saan banda ito. Ito ang pambansang picturean at palatandaan na kayo ay nakarating na sa Baguio. Ang nag-iisang Lion's Head. Borlog nga ang aking mag-ama since pagod nga sa biyahe. So hinintay ko lang sila magising para makipagpicture na rin kami sa baba. Expected ko talaga mga day ay didiretso kami doon sa pag-i-stayan namin. Pero rekta gala na pala to mga day. Kaya nakakaloka yung outfit ko. Nakapantulog lang ako mga day. Nagpa-picture ako. Pero syempre wala akong pake since fresh pa ang aking haiku that time. Mas gandang-ganda ako sa sarili ko, diba? At syempre ang aming unang pinuntahan bukod sa Lion's Head ay itong Mines View Park. Noong una hindi ko siya ma-appreciate kasi ang dilim-dilim pa. Pero dahil habang lumiliwanag, habang sumisikat si Haring Araw, dahil napakaganda, sobrang breathtaking naman talaga. As in, ang ganda dahil sobra talagang parang pag may problema ka, titigan mo lang to, ay pak, nakakaginhawa talaga. So tinake na namin ang opportunity para mag-picture dyan. Napakaganda mga dahil, sobrang nakakamangha. At hindi ko ini-expect na mas maganda pala talaga pag makakakita ka ng mga ganito sa buhay mo kahit isang beses lang. Ma-appreciate mo na napakaswerte mo at humihinga ka pa at mapapa-thank you Lord ka talaga na makikita mo yung ganitong klase ng gandang may tanawin talaga. In makakalimot ka kahit saglit sa mga problema na bitbit mo sa inyong buhay-buhay at mapapa-thank you Lord ka talaga at hahanga ka sa kanya kasi napakaganda ng pagkakagawa niya sa kalikasan. As in talaga makakahinga ka ng maluwag dito. Noong mga panahon na to, sinabi ko na kailangan ko pang mas galingan sa buhay kasi kailangan hindi ito ang huling best na makakita ako ng ganito kagandang tanawin. After nga namin busugin yung mga mata namin sa Mines View at after namin magmuni-muni doon, papunta pa lang pala kami sa exciting part. Marami pa pala kaming magagandang makikita dito sa Baguio. Yung sunod namin pinuntahan mga guys, General Mansion ata yan. Kasi syempre as usual picture. Tapos yung tawid yan is park. So kung nakapunta na kayo dito, kayo na lang bahala, i-comment nyo na lang dyan kung saan to para maalala ko mga day. Sobrang ganda dito mga day, hindi na ako nakatiis. Tumawag na ako na mag-video sa amin. Sabi ko sa kapatid ng jowa ko, videoan kami kasi feel kong para ako na siya kay drama. Like, oh my God, opa lang ako dito. Very ganda-ganda. Like, kunwari, nasa Korea, nasa isang love story na parang hindi kami nag-aaway, dalawa ni jowa. So anyways mga day, kidding aside, ang hindi ko makakalimutan dito sa Baguio at yung tumatak talaga sa isip ko bukod sa kanilang kalikasan is yung kalinisan nila mga day. As in, hindi ko alam kung mabigat ba ang parusa dito kapag nagkalat-kalat ka. Sabi nga nila para daw kaming nasa Japan kasi sobrang linis. As in, napakaganda at napaka-fresh ng hangin. Yun talaga yung hindi ko makakalimutan dito. Medyo nakakapagod lang to since puro nga kami lakad, pero tinuturing na rin namin tong exercise at na-enjoy talaga namin yung paglalakad sa ilalim ng araw. Tignan mo naman yung mag-ama ko, parang ang sweet naman talaga. As in, na-enjoy lang namin yung view, yung paglalakad, yung pagpapaaraw kasama yung family namin. Ganun lang, as in parang ang peaceful lang. Para kami mga walang problema mga day. As in, para kaming bumalik sa pagkabata. Next nga naming pinuntahan, if I am not mistaken, this is Bell Church. Chinese church siya mga day. Actually, bawal mag-video sa loob kaya hanggang labas lang yung mga video namin. So, ito rin daw yung pinag-shootingan ng movie ni Jolina Magdangal at ni Robert Padilla sa isa nilang movie. So kaya tuwang-tuwa ako mga day nung nakita ko yun sa loob. Ay hindi po yan si Jolina ha, tsaka si Robin. Chares. So ayun nga, tuwang-tuwa nga ako kasi nga nung nakita ko yun, oo nga no, ito nga yun. Para napaganon kami ni Jowa. Since yun nga yung banding namin mag-movie. Lalo na yung mga lumang movie. Ay, gustong-gusto namin yan. Syempre mga day, magpapahuli ba ako? Kailangan may ganyang shot ako. Yung parang feeling mag-isa lang, feeling independent woman, pero may taga-video talaga sa likod. Kasi parang ganyan lang, eme-eme lang, ganun. Para lang, ay, feeling drone si Jowa, oh.
Basta ayan, again, enjoy lang namin yung paligid. Pero guys, kung pumunta kayo dito, make sure na hindi kayo masyadong maingay ha, kasi syempre this is still a church pa rin. After Bell Church, pumunta kami sa Strawberry Farm. Hindi ko lang na-videohan, pero nag-Strawberry Farm din kami. Pero sa labas lang kasi medyo pricey na siya sa loob. Tapos tinikman namin yung mga ibang delicacies ng mga strawberry nga. Syempre, yung mga pamatay doon kasi nga, Baguio to, hello. And kahit wala sa plano, dito na rin kami nag-lunch. Pero hindi ko na rin ulit na videohan since gutom and pagod na. Kasi may next pa kaming pupuntahan, which is itong Igorot Chururut. Basta yon, na hindi rin ako nakapunta kasi hindi ako makalabas since sobrang init at may kasama kaming bata. So sila lang yung nag-enjoy noon that time, and sobrang nalulungkot ako kasi yun pa naman yung gusto ko talagang puntahan, pero sobrang init talaga and tulog ang aming chapoy that time. Hindi naman namin i-risk na sumugod din iwan si ayos sa ibang tao since mainit din talaga, baka mag-collapse din kami dalawa ni Jowa, so sila na lang yung lumabas. After magpainggit ng mga nakapasok sa Igorot Shrine ay syempre sumunod kami dito. Mabilisan lang naman to, nag-picture lang since may entrance at may bayad ngayong pagpapapicture dito sa lugar na to. Nakalimutan ko pero may bell din to. Pero guys, so tignan nyo, worth it kahit na hindi na kayo pumunta dun. Dito lang kayo, yung view napakaganda na, as in. Todo picture din ako nyan. And ang last but not the least ng aming day 1 galaan ay itong trending tuwing November 1, ang Diplomat Hotel. Syempre pinag-ingat ko rin ang aking mag-ama. Syempre may mga entities and mga kung ano-anik na meron dito. Maniwala man kayo sa hindi, ang mahalaga naniniwala ako. At binidyohan ko nga rin yung part na yan since sabi ko, hala, ito yun si Jessica. Oo, na-amaze din ako. And syempre thankful wala akong nakita na kung ano-ano man. Ayan o, lalo na yung sa part na yan o. Ay, kabahan ka talaga, day. Anyways, after nga yan, bumili muna kami ng tinapay ni Jowa since namalengke may mga kasama namin. Then after noon, reka na kami dun sa pag-i-stayhan namin. Naisip din kasi namin ni Jowa, nagutumin kami and hindi talaga pwedeng mawala yung tinapay sa amin. Finally, ay nakarating na nga kami sa pag-i-stayhan namin, kaya kanya-kanya muna kaming buhat, bit-bit, lakad, papunta sa mga kanya-kanyang space na ibinigay sa amin dun sa bahay na pag-i-stayhan namin. So, ayan yung mga kwarto. Diba? Maluwag-luwag siya. And hindi na kailangan ng aircon kasi dahil ang lamig talaga dyan. Lalo na kapag hindi naka-on yung heater. So, ayun, pahinga lang kami saglit dyan. Then, nag-prepare na rin kasi nga, ngayon yung celebration ng aming birthday boy na si Papa June. Of course, ipapakita ko rin sa inyo ang mga foodang matakam kayo. Sabay-sabay tayong matakam. At syempre, ang ating birthday boy, diba? Dyan. I'm gonna get my head. Day 2 agad tayo. So, ayun nga aking jowa na kaaga-aga nagsinayaw-sayaw. Yan ang atang aking almusal. Chares. At ang aking bebe na namamaga pa ang fest. Diba? So, lahat nagbe-breakfast and nagpe-prepare na rin kami since day 2 na nga ng aming galaan. Sa amin ngang day 2 ay medyo stress lang naman ang very light since commute ito at wala kaming service. So, kanya-kanyang sakay-sakay, lakad-lakad dito. At ang aming unang pinuntahan, syempre, ano pa ba, ang Burnham's Park, ang pinakapambansang tambayan at talaga ng pictorial ito malala dito sa lugar na ito. At syempre mga day, itong lugar na to ang may maraming activities na pwede kang gawin at pagkabalahan. Kaya naman sulit na sulit ang OOTD ng Ea Girl na ito. Tignan nyo naman ang aking outfit. Very balikbayan. Very nasa ibang bansa, very sosyalin, o fresh na fresh. Pilingera tayo mga daya, kala mo ang daming laman ng bulsa, kala mo dolyares. Pero anyways daya, kidding aside, sobrang na-enjoy ko talaga tong araw na rin na ito. Kasi syempre, lakad-lakad lang kami, feel na feel lang namin at busog na busog yung mga mata namin sa tanawin mga day. At mga day, nung araw na ito, mas lalo kong minahal ang aking jowa. Alam niyo kung bakit? Pumunta lang naman kami dito sa napakagandang church. Literal na stairway to heaven mga day, dahil baka nako kung hikain ka hindi ka pwede dito kasi talaga namang ang daming baitang ng hagdan na ito. Tignan nyo naman ang aking jowa day, talagang walang nakahadlang sa kanyang pagmamahal sa aming
mag-ina, talagang binitbit niya yan. Like, wag mo siyang buhatin, ako ang bahala, ako magbubuhat ng lahat. O, di ba nakaka-inlove lalo? After ko nga ma-feel ang pagka-rest na princess ko, ay enjoy ko muna ang tanawin ng church na ito. And then, syempre, after nyan, rumekta kami sa SM Baguio. Syempre, dahil na-curious kami kay kung totoo ba ang chismes na walang aircon sa SM Baguio. And yes, dahil wala nga siyang aircon, very alfresco ang datingan. Pero dahil ang ganda ha, very fresh ang tanawin. O, di ba? Kitang-kita mo yung Burnham Park dyan at kitang-kita mo yung ganda na naman ang tanawin. Ako mabakapigil, hininga na naman. Ay, dahil wag na lang tayong huminga, kakapigil sa ganda ng tanawin dito. But kidding aside, kilig-kilig kasi holding hands while walking kami ng aking jowa. Si isang aming chikiting ay kasamang sumakay sa sakyan ng kanyang lola at lolo. So lakad-lakad kami papalik sa park and nilibre muna kami ng shawarma ng aming madzam na kapatid ng aking jowa. So yan, very lakad kami, very kain, very shawarma and everything. At syempre, magpapahuli ba kami sa mga fun activities dito sa Burnham Park? Syempre, ito hindi lang pinalampas to dahil gustong-gusto namin to ng aking jusawa at ng aking anak. Dahil pinag-iinitan talaga to ng mag-ama ko. Syempre, very video-video and enjoy-enjoy din ako. Sakyan ko yung trip nila. And worth it naman kasi ang tatamis ng ngiti ng aking mag-ama at talaga namang ite-treasure ko yung mga ngiti na yun kasi ang ganda talaga mga day. Kitang-kita ko talaga yung happiness at genuine ng smile ng mag-ama ko at nakaka-enjoy din kasi syempre para kang bata ulit, nakikipagkarera, softer, nag-enjoy ang babaeng ito. Pagkagat nga ng dilim, may tingnan mo naman to mga batang ito, very hyper pa rin ang mga energy. So that time, naghihintay na lang kami ng sasakyan, pabalik sa aming pinag-i-stayan. So tamang kain muna kami ng mga chicha-chicha doon at enjoy na enjoy sa mga masarap na suka. So lahat kami dyan nag-gather, nagpapahinga na. Sis yung iba na mamalengke para may makain kami hanggang bukas. So sa aming last day. Fast forward tayo mga day, hindi ko na binidyohan at pinakita yung pagbalik namin sa pinag-i-stayan namin sis wala naman masyado rin ganap nun. And this time pala papunta na kami sa night market at yung mga nakasama na lang is yung mga gising pa. Hindi na rin kasama si Ayu since hindi niya na kinaya at tulog na siya this time. So yung mga nakasama na lang is kaming mga gising pa. So dito kanya-kanyang hiwalay-hiwalayan ulit, kanya-kanyang enjoy at syempre malalampasin ko ba to mga day? Mag-video-video rin ako nang ako lang mag-isa na kunwari naglalakad-lakad ako, ini-enjoy yung tanawin ba. O tignan nyo kung paano ako magpaka-sosyal, magka-feeling mag-isa, independent woman na naman na hindi ko maintindihan kung okay lang ba ako ng mga panahon na to. Like tignan mo, ang mukha akong marshmallow, ang liit ko. Hindi kasi marunong mag-video yung jowa ko. Anyways, ito dito, very kain-kain kami. Medyo nakakalungkot lang kasi hindi ako masyado nag-enjoy kasi nga kulang yung budget ko. And parang alam mo yon yung mga bilihin, parang hindi naman worth it bilhin kasi pwede mo mabili rin dito. Ganun, parang medyo hindi lang ako masyado na-amaze. Pero na-amaze ako sa mga pagkain, syempre. O, syempre, may pakupi jelly and everything. So, ayun, after nun, bumalik na rin kami sa aming pinag-i-stayhan. Nag-enjoy naman kahit papano, pero hindi lang ako yung super talaga na parang satisfied kasi nga, wala ko masyado nakita. Nothing so special, kaya naman takbo na tayo sa day 3 at syempre ang aming pauwi na rin since last day na namin dito sa Baguio. At nandito nga kami sa John Hay. Ito automatic pag Baguio, kasama rin to sa mga itinerary. So ayan, chill-chill lang kami dyan. As in, ito yung pinaka nakakalokang araw namin mga day. Akala mo, tingnan mo parang kasaya-saya lang namin yan, na hindi namin na-expect na malaloka kami sa mga susunod na kabanata. O diba, para pa akong bataan yan. As in, parang ang saya-saya ko diba that time. O, ang laki ng mga ngiti namin and everything. Kaya pala ang saya-saya ko dyan mga day. At ang saya-saya namin kasi papunta na pala kami sa exciting part na talaga namang nakakaloka. So, ito na nga ang chismis mga day. So, pumunta kami sa Butterfly Garden or ayan, Butterfly Sanctuary. At sad to say, sarado pa siya. Tapos meron doon na babae na nagbabantay na nagsabi na pumunta daw kami dito sa lugar na to. So, tinuro kami, dire-diretso kami. So, expected namin may madaling daan dyan. Pero dahay, maganda naman tong lugar na to, especially kapag nag-hike kayo or mahilig talaga kayo sa mga lakad-lakad, akit-akit ng bundok and everything. At dahil tingnan mo naman kasi itsura namin, mga naka-OOTD kami and everything. Again guys, pag pumunta kayo dito, huwag kayong magsasama ng senior citizen, bata, at buntis mga day. As in, dapat active lifestyle yung isasama ninyo. Kasi hindi na namin narating yung dulo nito mga day kasi pang hiking talaga siya, pang ano, kasi trek ata to, trekking, parang gano'n. Basta ganun day, hindi siya pwede sa mga hindi active ang lifestyle. As in, nakakapagod talaga siya. Alam nyo ang ending, yung mga senior citizen, yung mga bata, binuhat na namin pabalik. Mas pinili
hindi na namin bumalik kaysa sa idiretso pa. Napakalayo, as in nagkaroon na ng aberya, pinagalitan na namin yung taong nagturo nito sa amin. Again guys, napakaganda sa lugar na to, as in mas maigi na maraming paalala dito na huwag kayong gagamit ng cellphone kasi dapat namnamin ninyo yung kalikasan, which is totoo. Napakaganda, mas nakakapigil hininga, pero again, huwag kayong pupunta dito nang may kasama kayong bata, matanda, buntis. Babalikan namin to ni Jowa kapag wala kaming kasamang mga ganon, as in parang kaming dalawa lang, tapos nakatamang outfit naman kami mga dayoy. Ayun, yellow trail mga day, nasa yellow trail kami. So kung yun yung trip nyo, yung mga akyat-akyat, lakad-lakad, bagay sa inyo to. Maganda dito sa lugar na to at papaulit-ulitin na huwag kayong gagamit ng cellphone kasi para mas ma-enjoy nyo yung kalikasan. Babalik kami dito ni Jowa talaga kapag okay na kaming dalawa lang and okay yung health namin. Kasi tama naman talaga si ate na nagsabi na maganda talaga dito, kaya lang mali siya ng grupong sinabihan. Sisiti nga kami prepared sa mga ganitong gawain at kahit siya mismo hindi niya alam na ganito pala yung kahinatnan kapag doon ka pumunta. Since lahat ay naloka at napagod sa kaganapan at sila na rin naman ang itinerary, nag-decide na kami na bumili na lang ng mga pasalubong. Since ang lahat ay wala nang energy sa paggala-gala, tapos may nakita ko sa akin na halaga, I miss you baby, haha. So nag-decide nga kami na bumalik na lang doon sa may Burnham Park banda, doon sa mga bilihan ng mga pasalubong kasi mas marami palang mabibili doon, tapos mas mura siya mga day. So ito ay kanya-kanya kami dito kasi kailangan namin mag-iwalay-iwalay kasi nga commute kami. Nauna yung ibang mga hindi sumama doon sa place namin. So ang kasama ko ay si Kuya Jonel at si Ate Che. Nakakatawa nga kasi nagkamali pa kami ng binabaan. Buti nahabol pa namin yung driver namin. Pero ayun, lahat naman is naging okay at dito nga kami nagpunta kami, bumalik kami doon sa mga lugar na dinaanan namin since pabalik nga kami, di ba? And nakakatuwa kasi ganito pala itsura nito kapag umaga. At syempre mga day, kailangan ko rin ng beauty rest at pahinga. So fast forward na tayo kasi medyo maga pa din yung ilong ko dito that time. Medyo iniingatan ko siya, so medyo nakakaupo siya ng energy. Fast forward na tayo nang makarating kami sa Cavite. So nandito na kami guys sa bahay ng kanilang sisterette. So nag-decide din naman ang lahat na magsama-sama pumunta ng 13 kasi nga gutom na rin naman ang lahat. So kakain muna kami bago magkanya-kanyang uwi. Actually mga day, lahat kasi ay napagod. So parang gusto nilang kumain na lang tapos sila katulog pag uwi ng bahay. Gaya niyang batang nakikita nyo na mataba, talaga namang gutom na yung mga yan. So balik kami sa aming motor na si Dutch. So pabalik kami syempre ng 13. Magmomotor kami pero syempre ang aming Junakis ay nakasabay pa rin doon sa sasakyan. Syempre dahil alam naman natin na bawal ang tatlo sa motor tapos minor pa. So ayan, nag-time check kuno muna ako. It's 9:32. So ayan, alam na natin yung oras ng pag-uwi. And tuloy-tuloy ang aming biyahe. Actually itong experience na ito ay nakakatuwa kahit na medyo biglaan. Eh nag-enjoy naman ang lahat. Marami mga naging aberya, naging okay rin naman. So far naging masaya naman ang birthday boy, naging masaya naman ang lahat sa memories and kahit pa paano nadiskartehan din naman yung mga kulang sa budget and everything. So thankful lang kasi ginaid kami ni Lord hanggang sa makauwi kami. If nakaabot kayo dito at na-inspire kayong pumunta ng Baguio, guys, sinasabi ko sa inyo mag-ipon kayo ng bongga kasi yung 10K kulang pa yon pampasalubong. Yes mga day, kulang talaga yun. Lalo na kung mag-i-stay kayo doon ng mga ilang araw. Pero alam nyo mga day, yung gastos, yung pera, mababawi nyo yan. Pero yung memories, yung happiness, yung ginawa nyo doon, habang buhay nyong dadalhin yan. Mabibit-bit nyo yung alaala na yan. Happy hormones yan mga day. At lahat kami ay super naging happy nung time na yun. As in parang nakalimot kami sa kanya-kanya naming mga problema. Lalo na yung mga anak namin na sobra naman talagang nag-enjoy. Actually guys, hindi lang talaga bata, pati matanda. As in lahat kami nag-enjoy nung araw na ito. Wala kaming pinalampas, lahat tinry namin. Piece of advice lang mga day, mag-ipon at dapat ready din ang inyong kalusugan kapag pupunta kayo ng Baguio. Finally, nakarating na kami sa 13 Metro City, Cavite at sa kakainan namin. Small world nga kasi nakilala din nila yung may-ari nung kinakainan namin. So dito na kami kumain at kitang-kita naman na lahat ay pagod tom talaga halo-halo. Kaya nagkanya-kanya na kami dyan, sila kain na sila ng kain, wala na talagang halos pansinan, wala na masyadong picturan kasi lahat nga ay gutom na mga day. So ayan, as usual kapag aalis, Claygo talaga. Sana kayo rin, Claygo, kasi ako ganyan talaga. Sana masanay tayo na dapat lahat Claygo. Claygo as in clean as you go mga day. Dapat kung paano nyo si dinatnan, halos ganun nyo rin siya iiwan. So pati mga anak ko, tinuturuan ko talaga ng mga ganyang bagay. Sana kayo rin. Napakasimple lang pero napakalaking tulong yan sa kanila mga day. So finally nakarating na kami sa aming tahanan at maraming salamat kung nakaabot kayo hanggang dito sa vid na ito. At sana na-inspire kayo na pumunta rin ng Baguio soon. So kung nakarating kayo dito, comment Manifesting Baguio and don't forget to click subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kita sa susunod na video. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really to throw you out.